Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ariel Tioson, ay muli na inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po ako sa ilang minuto na pagtalakay po at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Doon po sa mga ngayon pa lang, ang mga bagong subscriber at ngayon pa lang nakasubaybay sa atin pong programang ito ay gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ang ating ginagamit, yung Adult Bible Study Guide Filipino version or Tagalog. Pwede po kayong humingi po nito ng libre kung kayo po interesado, lalo na't higit sa mga malapit po dito sa aming area kung saan po ako nakatira dito po sa Bataan, ay magsadya lamang po kayo at maghanap po kayo ng Seventh-day Adventist Church at pwede po kayong humingi nito ng libreng kopya para makasabay po kayo sa ating pag-aaral. At tuwing Sabado, kung kayo po ay available, ay pwede po kayong magsadya. Pumunta po kayo sa Seventh-day Adventist Church kung saan po kayong lugar nakatira, magtanong-tanong po kayo at libre po kayong sumali sa tinatawag na Sabbath School discussion or Sabbath School lesson review. Usually po ay nag-start po ito mga 8:30 at nagtatapos po ito mga alas 10. Kaya mag-i-enjoy po kayo kapag inyong sinubukan at lalago po ang inyong kaalaman tungkol po sa banal na kasulatan. Okay, at gusto ko pong ipaalala sa inyo na huwag po kakalimutan na mag-subscribe po sa ating channel nang sa ganun ay ma-update po kayo sa tuwing mayroon po tayong bagong video at ang layunin nito ay para po maipangalat po ang salita ng Diyos. Ma-click po yung ating subscribe and bell button para sa ganun ay updated po tayo lagi at i-share na rin po natin ang video ito sa iba pa po natin mga kaibigan. Okay. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Mahal naming Diyos, ang makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po ng marami. Sa buong maghapon, iningatan po kami, pinagpala at inalayo kami sa anumang uri ng disgrasya at kapahamakan muli. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu na kami po ay samahan. Tulungan po kami na maunawaan po namin ang mga salitang ito. At higit sa lahat, may kabuhayan po namin. Nang sa ganun ay magliwanag po kami at makilala na kami nga ay tunay na inyong pag-aari. Salamat ang marami, O Diyos, inyo kami dinidinig at pinapatawad. Ito aming dalangin sa pangalan namin tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay. Isa na namang napakagandang topic ang atin pong pag-aaralan ngayon. Panlahat na apila. Ang apilang ito po, mga minamahal na mga kapatid, ay ito po ay apila doon po sa mga actually sa mga nakakakilala na po sa ating Panginoong Diyos, yung mga tinatawag na mga Christian na po, yung mga baptized na, yung mga nabinyagan. Okay, so ito po ay napakaganda, continuation po ito sa napag-aralan po natin sa nakaraan sa Isaiah 59. Dito po sinabi po ng Panginoon na ang dahilan kung bakit siya nagkubli ang kanyang mukha sa mga tao dahil ito sa kasalanan at inaalok po ng Diyos na ang tao po ay manumbalik po sa Kanya. So after na ang isang tao makasalanan ay manumbalik sa Diyos, ang gagawin naman po next nito ay kinakailangan yung responsibilidad po ng tao na tumalikod sa kasalanan at tumanggap sa ating Panginoong Kristo na tagapagligtas sa kanyang buhay ay kinakailangan siya naman ay magliwanag. Yan po yung apila po dito po. Yun po yung continuation po sa ating pag-aaral. Kaya basahin po natin yung talata po sa talatang 1 hanggang talatang 2 sa kapitulo 60 po ng aklat ni Isaias. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ano daw po? Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Yung kaluwalhatian po na tinutukoy dito kung ating pong aaralin ng mas malalim na pag-aaral ay walang iba po dito kundi ang karakter po ng ating Panginoong Diyos, no? Siya po yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian daw ay ang sabi dito ay sumikat sa iyo. Ito po ay doon po sa mga tao na tumanggap sa ating Panginoon, doon sa bayan ng Diyos, sapagkat sa talatang 2, narito tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Okay, so sa immediate po na tinutukoy po dito ng mga talatang ito ay walang iba po kundi ang bayan ng Diyos mismo sa panahon po ng Lumang Tipan. Ito po ang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung Zion or yung Sion, yung Jerusalem. So iatras po natin yung pagbasa ng talata, yung immediate context niya. Atras po tayo sa talatang 20. Sa Isaiah chapter 59 verse 20 and 21. Ganito po sinasabi. Ang isang manunubos ay darating saan? Sa Sion. Okay, di ba? Sa maliwanag.
at sa kanila sa Jacob na humihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. 21, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ano daw yung tipan na yon? Ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig ay hindi hihiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angka ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. So ibig sabihin po, yung tipan ng Panginoon, yung kanyang espiritu at ang kanyang salita ay hindi hihiwalay sa kanyang bayan. Ito po yung panukala talaga ng Panginoon. Kasi ginamit po ng Diyos sa instrumento ang bayan ng Israel, kanyang pinili, chosen people, na kanyang gagamitin dapat ito na instrumento upang ipakilala sa mga nakapalibot na bansa, sa bansang Israel, kung sino ang tunay na Diyos, sapagkat laganap po yung pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos sa panahon pong ito. No? Ngayon, sila po ang nakakakilala ng tunay na Diyos. So, ang kanilang responsibilidad ay dapat na makilala, at ang mga dayuhan na pumapasok po sa bayan ng Israel ay gusto po ng Diyos na ito po ay tanggapin po nila. At ito, kung gusto ng isang dayuhan, ibig sabihin ng dayuhan yung hindi po lahi ng Israel, na kumikilala din sa Diyos ng Israel, ay gusto po na ito ng Diyos na sila rin ay sumamba, sila rin ay magbigay po ng alay, sila po ay maghandog. At ang sabi po dito sa ating pag-aaral ay tatanggapin din po ng Panginoong Diyos yung mga handog po ng mga dayuhang ito. So, kung paano po ang Diyos sa panahon po ng lumang tipan ay gusto po ng Diyos at ninanais po ng Diyos na yung mga hindi nakakilala sa Kanya na mga tao or mga bansa na nasa palibot ng Israel na sumasanib po sa kanila, gustong-gusto ng Diyos ito na mangyari, na kilalanin din ang Diyos ng Israel ang ibang mga bansa. Ay the same po tayo sa panahon po natin ngayon. Tayong mga Kristiyano, pareho po ang panawagan po ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Diyos dito sa kanyang bayan, ikaw ay bumangon, arise and shine, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kalawalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. So, kung paano po sa lumang tipan, pareho po tayo ngayon sa ating sa panahon po ng bagong tipan. No? Gusto po ng Diyos na magliwanag din po tayo, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. So, yan po mga kapatid. No? Okay, so basahin po muna natin. Baka mamaya tanong ninyo, saan kaya mababasa sa Biblia yung sinasabi ni Brother Ariel na yung mga dayuhan ay gusto din ng Diyos na ito ay sumamba at gusto ng Diyos ito ay maghandog din ng mga alay sa Kanya. Bueno, para mas maganda po, para sabihin na imbento lang natin ito, ay basahin po natin dito po sa Isaiah chapter 56 verses 3 hanggang 8. So ito po yung patunay na kahit po sa panahon pa na Isaiah, sa panahon po ng matandang Israel, ay ito po ang gusto ng Diyos. So umpisahan po natin sa talatang 3. Ang sabi, ang dayuhan na sumanib, ang sabi dito, ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsasabi, tiyak na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan, at huwag sasabihin ng eunuko, narito ako'y punong kahoy na tuyo. Verse 4, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga eunuko na nangingili ng aking mga sabat at pumili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ibibigay ko sa kanila sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. Talatang 6, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon, pansinin po ninyo, yung dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon. O, kita nyo na po? Okay? At maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan. Sila daw ay sa talatang 7, ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Para sa kanino? Para sa lahat ng mga bayan. Hindi lang po bayan ng Israel ang panukala ng Diyos na kanyang gawing bayan. Para actually sa lahat ng bayan. Gusto ng Diyos na makakilala din
sa Kanya yung mga hindi pa nakakilala sa Kanya, at ang gagamit niya ditong instrumento ay walang iba po kundi ang Kanyang bayang Israel. Gayon ang sabi ng Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga itinapon mula sa Israel, titipunin ko pang iba sa Kanya bukod sa mga natipon na. So ito po yung katotohanan. Kaya maging sa lumang tipan ay gusto po ng Diyos na yung mga non-Israelites, ibig sabihin yung hindi nakakilala sa Diyos na buhay, na siyang Diyos na ating tagapagligtas po, na Diyos din ng mga Kristiyano, siya rin po yung Diyos ng bansang Israel noon, kung paano ang responsibilidad po nila ay dapat ipakilala ang tunay na Diyos. Tayo rin po sa ating kapanahunan po ngayon bilang mga Kristiyano ay responsibilidad din po natin ito, na ipakilala po ang ating Panginoong Diyos at ipangaral ang kanyang mga salita. Ang liwanag naman sa Mateo 28, di ba? Ang Mateo 28:19. O bueno, sige po. Ito po ay very famous na talata. Sino po ba ang inuutosan po ng Panginoong Diyos po dito? So, naipangaral po ang mga salita. So, ito po, 28 verse 9-10. Okay, so dito po para mas maganda. O yan, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong ano daw? Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ibinigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa karagdagan pag-aaral lang po natin, sa Isaiah chapter 62 verse 1, ganito pong binabanggit. Alang-alang sa Zion ay hindi ako tatahimik, at alang-alang sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan na gaya ng sulong nagniningas. Okay, so ito po mga magulang at mga kaibigan, di ba? So ito po talaga ay ang kabanalan po ng ating Panginoon, na makikita dito, na ang kabanalang ito ng Panginoon, yung kanyang holiness ay dapat na mahayag at makita po ito sa kanyang bayan. Okay, so ano pa? At makikita ng mga bansa ang iyong katwiran at ang lahat ng nahari ng iyong kaluwalhatian, at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipangangalan ng bibig ng Panginoon. Okay, so next verse po na aaralin po natin dito po sa 2 Korinto 4 at 6. So, basahin po natin sa 2 Corinthians 4:6. Okay, so sa bagong tipan, ito po sinasabi, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So ito po yung maliwanag po. Kahit sa bagong tipan po mga kapatid, ang sabi sa atin, sapagkat hindi namin ipinangaral, sa verse 5, iatras po natin sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon, at kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. So dito po, para lalong mas maliwanag po yung ating pag-aral kung ano yung tinutukoy dito na liwanag o yung ilaw, ito po ay walang iba kundi po ito po yung yung aral tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung ebanghelyo na kinakailangan na magningning. Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Kaya po mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ay kinakailangan kung tayo po ay mga nag-aangking Kristiyano, kung paano po sa lumang tipan na kinakailangan na magliwanag po yung ilaw ng bansang Israel, yun pong responsibilidad nila ay siya na rin pong responsibilidad po din natin ngayon. So tayo po dapat ay magliwanag, at ito pong apila na ito ng Diyos na arise and shine, na bumangon sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumikat sa iyo. Ito po ay panlahat na apila. Umaapila po ang Panginoong Diyos na hanggat maaari tayo po ay magliwanag, tayo po ay magningning. Ibig sabihin, kinakailangan na ang karakter ng Diyos
ay mahayag po sa buhay po mismo natin. Kahit na hindi po tayo magaling na mag-Bible study. So, ibig sabihin dito, yung application po ng aral po ng Kristiyano, simple lang po, pagka naisa kabuhayan po natin ito at makita po ng mga tao, sila po ay magiging interested sa atin at sila po ay maaakay po patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so maraming salamat po mga kapatid at salamat po sa inyong pagsama muli na sa ating maiksing pag-aaral po ng mga salita ng Diyos ay nawa ay tayo po ay na-bless at nadagdagan po yung ating kaalaman. Okay? So maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Tayo po muna ay sandaling manalangin sa atin pong pagtatapos. Mahal namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Muli ay inyo kaming sinamahan, inyo kaming pinatnubayan at tulungan po kami o Diyos na kami po nga ay magliwanag at makilala po ng mga ibang tao na kami ay tunay na iyong pag-aari. Ito po aming dalangin sa pangalan namin tagapagligtas sa Jesus. Amen.